Paanong ang mahigit 37,000 na mga individual, kabilang ang mga prominenteng celebrities, mga charity organizations, at mga institutional investors sa iba't ibang mga bansa, ay nagawang mabiktima ng pinakamalaking Ponzi scheme sa kasaysayan ng mundo. At nagawa nitong makasurvive sa loob ng humigit kumulang 2 dekada mula 1990 hanggang 2008 at umabot sa $64.8 billion ang kabuuang pera na pumasok sa investment scam na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, hihingi lang po kami sa inyo ng isang like at subscribe. Napakalaking tulong na po nito sa ating munting channel. Maraming salamat po. Huling bahagi ng 2007 na magkaroon ng pandaigdigang krisis pangpinansyal at umabot ang krisis sa kasagsagan noong September 2008. Partikular na tinamaan dito ang Amerika dahil sa krisis na ito, natakot ang mga tao sa kalagayan ng kanilang mga investment at sabay-sabay na nag-withdraw ng kanilang mga savings sa iba't ibang mga bangko at mga financial institution. At kabilang nga sa mga tinamaan ay ang Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ni Bernie Madoff. December 2008, matapos hindi matugunan ni Bernie Madoff ang $7 billion na withdrawals, ay tuluyan ng bumagsak ang kanyang investment company. Dahil sa hindi na maitatago, ay napilitang ipagtapat ni Bernie Madoff sa kanyang asawa at mga anak na sina Mark at Andrew na ang kanyang negosyo sa pamumuhunan ay isang Ponzi scheme at isang malaking kasinungalingan lang. Sa mga hindi nakakalam, ang Ponzi scheme ay isang uri ng illegal na investment scam kung saan ang pera ng mga bagong investor ang ginagamit para bayaran ang mga naunang nag-invest. Sa halip na kumita ang pera mula sa isang totoong negosyo o lehitimong pamumuhunan, umiikot lamang ang pera sa loob ng isang sistema. Mukha lamang itong matagumpay dahil patuloy na nakakatanggap ng kita o tubo ang mga unang sumali, ngunit ang totoo ay galing lang ito sa bulsa ng mga huling miyembro. Ipinangalan ang scheme na ito kay Charles Ponzi, isang sikat na manloloko noong 1920s na gumamit ng ganitong sistema sa Estados Unidos. Inamin niya na ang bilyong-bilyong dolyar sa sinasabing mga investment ay hindi totoo. Hiniling ni Madoff sa kanyang mga anak na bigyan siya ng 24 oras upang maayos ang mga problema. Ngunit ang magkapatid ay nakipag-ugnayan sa kanilang mga abogado at agad na iniulat ang pag-amin ng ama sa federal authorities. At agad itong inaresto. Marami ang nagsasabi na ang ginawa ng mga anak ni Madoff ay isang taktika lamang para nga naman hindi sila madamay sa kaso ng ama. Ayon sa investigasyon, bagamat magkakasama sila sa isang building na pinagtatrabahuhan, ay itinanggi nilang may kinalaman sila sa negosyo ng kanilang ama. Meron daw silang bukod na kumpanyang pinamamahalaan at ang mga iyon ay legal. Saktong 2 taon pagkatapos mahuli ni Bernie Madoff ang kanyang panganay na anak na si Mark Madoff, ay hindi kinaya ang kahihiyan at galit ng mga tao, kaya mas pinili nitong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti sa loob ng kanyang apartment sa Manhattan. Halos gumuho ang mundo ng mga biktima ng Ponzi scheme ni Bernie Madoff. Halo-halong emosyon ang kanilang naramdaman tulad ng pagkabigla, matinding pagkabalisa at kahihiyan. Karamihan kasi sa mga naunang miyembro nito ay nirecruit nila ang kanilang mga kamag-anak, kaibigan at lahat ng malalapit sa kanila. Karamihan sa mga nabiktima ay inilagak lahat ng kanilang buong ipon. Marami rin sa mga ito ay mga retirees, prominent celebrities. Kabilang nga sa mga ito ay sina Kevin Bacon at Kyra Sedgwick, mga Hollywood actor at malaking bahagi ng kanilang ipon ang kanilang inilagak at napilitang bumalik sa trabaho upang muling makaahon. $1,000,000 din ang nawala kina Steven Spielberg at Jeffrey Katzenberg, mga co-founder ng DreamWorks. Si Fred Wilpon, may-ari ng baseball team ng New York Mets, ay dumanas din ng malaking pinsala sa pananalapi na lubhang nakaapekto sa payroll ng team sa loob ng maraming taon. Ang mga legendary talk show hosts at kilalang aktor na sina Larry King at John Malkovich ay pareho ding namuhunan ng malaki sa mga mapanlinlang na securities foundation ni Madoff. At maging ang isang Nobel Peace Prize laureate at Holocaust survivor na si Elie Wiesel ay hindi rin nakaligtas at nawala ang kanyang buong ipon kasama ang $15.2 million mula sa kanyang humanitarian foundation. Pinagkatiwalaan na biktima ni Bernie Madoff ang libu-libong tao dahil sa 7 pangunahing dahilan. Una, ang paggamit ng affinity fraud. Ginamit ni Bernie Madoff ang pagiging Hudyo para makuha ang tiwala ng mayayaman at kilalang pamilya, organisasyon at mga Jewish community sa iba't ibang mga bansa. Mas madaling magtiwala ang tao sa isang taong kapareho nila ng kultura at pinanggalingan lipunan. Ikalawa,
mataas at stable na kita o consistent return. Bagamat hindi siya nangako ng sobrang taas na kita na kadalasang sinyales ng scam, nag-alok ito ng 10% hanggang 12% na kita bawat taon. Umakyat man o bumagsak ang stock market, mukha itong ligtas o makatotohanan kaya maraming mga retirado at malalaking kumpanya ang lubos na nagtiwala sa kanya. Ikatlo, matinding reputasyon sa Wall Street. Si Madoff ay naging chairman ng NASDAQ Stock Exchange. Isa siya sa mga pioneer ng electronic commerce, kaya inakala ng lahat na imposibleng mang-scam ang isang iginagalang na haligi ng industriya ng pananalapi. Ika-apat, exclusivity. Madalas niyang tinatanggihan ang mga gustong mamuhunan sa kanya. Ginawa niyang private club ang kanyang kumpanya kaya lalong naghabol ang mga mayayaman na maipasok ang kanilang pera dahil pakiramdam nila ay mapalad sila kapag tinanggap sila ni Madoff. Ikalima, paggamit ng feeder funds. Hindi lang si Madoff ang mismong kumuha ng pera. May ibang mga malalaking investment firm at bangko ang kumuha ng pera sa publiko at dinala nila ito kay Madoff ng maramihan. Resulta nito, maraming biktima ang hindi man lang kilala si Madoff. Akala nila ay sa mga lisensyadong bangko sila nag-invest. Ikanim, peke ngunit detalyadong mga ulat o fabricated statements. Nagpapadala ang opisina ni Madoff ng mga peking trade confirmation at buwanang ulat na gawa-gawa lang mula sa isang computer program. Mukhang totoong may binibili o ibinebentang stocks ang kanyang kumpanya kaya walang naghinala. Ikapito, pagkabigo ng regulatory government. Ilang beses nang binalaan ng mga whistleblower ang Securities and Exchange Commission na isang Ponzi scheme ang operasyon ni Madoff. Ngunit hindi ito sineryoso o na-inspeksyon ng maayos. Dahil hindi siya hinuli ng gobyerno, patuloy na nanalig ang publiko na legal ang kanyang mga negosyo. Bago mabunyag ang kanyang dambuhalang Ponzi scheme noong 2008, si Bernie Madoff at ang kanyang asawang si Ruth ay nagmay-ari ng tinatayang $823 million na kabuuang net asset. Kasama rito ang kanyang mga negosyo, mga mamahaling bahay, yate, eroplano at iba pang kayamanan. Narito ang listahan ng mga naging ari-arian. Kayamanan ni Bernie Madoff na kinalaunan ay kinumpiska ng gobyerno ng US upang ipangbayad sa kanyang mga nabiktima. Mga mamahaling bahay at real estates, Manhattan Penthouse, isang marangyang apartment na matatagpuan sa Upper East Side ng New York City kung saan sila madalas manirahan. Palm Beach Mansion, isang waterfront estate sa Florida na may sariling daungan para sa kanyang yate. Montauk Beach House, isang maluhong bahay sa dalampasigan ng Long Island, New York. Cap de Antibes Villa, isang bakasyunan at ari-arian na matatagpuan sa sikat at eksklusibong timog na bahagi ng France. Mga yate at bangka. Mahilig sa karagatan si Madoff at nagmamay-ari siya ng 3 pangunahing bangka na ang pangalan ay hango sa salitang bull. Isang 55-foot na restored 1969 Ribo Beach Sportfish fishing boat na nakadaong sa France. Sitting Bull, isang 38-foot shelter island runabout, Little Bull, isang 24-foot Maverick Center console boat. Nagmamay-ari din siya ng mas malaking 90-foot sport yacht na pinangalanang Leopard Bull, pribadong eroplano at mga sasakyan. Sosyo sa charter aircraft. Mayroon siyang 50% stake o share sa isang pribadong jet. Bukod dito, mayroon din siyang 1 milyong halaga ng prepaid hours o 100 oras para sa private flight sa ilalim ng NetJets. Mga mamahaling kotse. Kabilang sa kanilang mga sasakyan ang isang vintage Aston Martin, isang 1999 Mercedes-Benz convertible, isang 2001 Mercedes at isang 2004 Volkswagen. Marami din siyang alahas, kagamitan sa bahay. Kabilang dito ang malalaking koleksyon ng mga mamahaling relo. Naglalaman ang kanilang bahay ng isang Steinway grand piano at mga kagamitang yari sa purong pilak. Maraming mamahaling painting at fine arts ang nakasabit sa kanyang mga mansion. May mga nakaimbak din na $1,000,000 na cash sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang asawang si Ruth. Subalit ang lahat ng ari-ariang ito ay kinumpiska ng US Marshal Service at isinubasta pagkatapos niyang maaresto noong Disyembre 2008 upang mabawi ang pera at maipamahagi sa libu-libong biktima na kanyang naskam. Matapos maaresto noong December 11, 2008 ng mga ahente ng FBI sa kanyang apartment sa Manhattan,
At nang tanungin siya ng FBI kung may legal siyang mga paliwanag sa mga nangyayari, direktong sumagot si Madoff na walang inosenteng paliwanag rito. Ako ang gumawa nito at lahat ng ito ay scam. Agad siyang inaresto at kinasuhan ng security fraud. Opisyal niyang inamin sa korte at naghain ng guilty plea noong March 12, 2009 para sa 11 federal krimen, kabilang ang securities fraud, money laundering at perjury. Sa kanyang pahayag sa korte, inamin niya na nagsimula ang kanyang Ponzi scheme noong unang bahagi ng dekada 90. Sinabi niya na labis niya itong pinagsisisihan at alam niyang darating ang araw na mahuhuli rin siya. Ibinaba ang hatol at parusa noong June 2009 dahil sa tindi ng kanyang krimen. Hinatulan si Madoff ng 115 taong pagkakakulong at nanatili siya sa kulungan hanggang sa kanyang kamatayan noong April 2021.